Kamusta sa inyong lahat dyan? Okay. May nagtanong sa akin kung okay na ako. Kasi nakikita na palagi akong nagtatawa, parang okay lang lahat. Sa totoo, para akong nasa death row. O kaya, time bomb. Kasi ang stage 4 cancer, unpredictable yan. Pag nagbaba yung immunity system ko, pwedeng kumalat sa buong katawan ko. Kasi nga, nakalabas na sa tinatawag na boundary line. Kaya, yun ang mahirap. Okay lang kung stage 1, stage 2. Pag stage 3 and stage 4 ay 95% pwedeng bumalik kapag nagbaba ang immune system. Yan. Kaya mahirap na magkasakit. For example, yung magkaroon ka ng flu, o kung ano-ano pang mga sakit na pwedeng yun na magiging dahilan para bumaba ang inyong immune system. Kaya ako palagi akong na parang okay lang. Kasi anong magagawa ko? Nandyan na. Kaya nga ako nagkasakit dahil sa sobra kong stress. So, sobrang stress na binigay sa akin, sobrang stress na mga linuko ako, kaliwat kanan ng mga taong tiniwalaan ko. Yan pala, mahirap pag nagtiwala kang sobra. Dahil hindi mo alam, yun, lulukuhin ka lang. Yan, sa sobra kong hinanakit, sakit ng loob sa mga ginawang pangluloko sa akin, tapos mga stress na dumating sa buhay ko. Yung mga tao, dati 'di ba, maraming nagbabash sa akin, mga haters. Sana hindi ko yung pinatulan. Sana hinayaan ko na lang silang laitin ako, i-bash ako, pero yun, tao lang ako, nasaktan, kaya yun, pumapatol din, pero malaking pagkakamali. Ngayon, mayroon pa minsan-minsan, mayroon pa rin na nagbabash sa akin. Pero hindi ko na, pinapabayaan ko na lang, hindi ko na pinapansin talaga, hayaan ko na lang. Kasi anong mapapala ako sa mga taong iyon, mga narcissist yun, mga sociopath. Kaya hindi mo dapat talagang patulan. Kasi kung habang pumapatol ka sa kanila, lalo silang nasisiyahan. Iyon ang ugali ng mga narcissist at sociopath. Kaya hindi ko na pinapansin. Ayoko ma-stress. Kasi yan ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Sobra kong stress. Kaya, pag nagbibigay sa akin ng stress, hinahayaan ko na lang. Pinapabayaan ko na lang. Kasi ano naman mapapala ko kung kung maapektuhan ako, paapekto ako. Kaya yun. Anyway, maraming salamat sa panonood nyo. God bless everyone sa iyong mga nag-pray sa akin noon. Pinapasalamatan ko talaga at appreciate ko ang kabutihan nyo. Yan, nandito ako sa aking kwarto, nakasuot ng pangbahay. O, tingnan nyo naman, pangbahay. At palagi ako nakapula kasi yun ang paborito ko. Lobat na. Kaya God bless everyone. Huwag kayong magtulad sa akin na magpa-stress kasi madali lang ang magkasakit. Kaya maraming salamat. Hello. Okay.
Nung nagkasakit ako, September 5th, Sunday, 2021, na-shock talaga ako na nagkaroon ako ng carcinoma, ovarian cancer stage 4. Pero maraming hindi naniniwala sa akin. May mga pamilya ako, ibang pamilya, na hindi naniniwala na meron akong cancer. Ang sabi nga, ano lang daw na nagpe-pretend lang ako, kailangan ko ng attention, kailangan ko ng publicity. Yun, pero wala naman daw akong sakit at ano daw, na misdiagnose daw ako ng doktor ko. Hindi daw totoong may sakit ako. Hindi nga talaga ako pinaniwalaan. Kasi akong tao na kahit ako hirap na, hindi ako nagpapakita na ano yan, kawawang-kawawa ako. Kaya habang kaya ko pang kumilos, nakilos ako. Habang ako nagkikimo, hindi ako nagpapakita sa mga anak ko. Ayoko nilang makita ako na gano'n ang sitwasyon ko. Yun. Kaya, ang akala nila, kasi kahit ako mayroong sakit, ay hindi naniniwala na mayroon akong sakit. Kaya yun nga, naisip ko, wala na akong pangarap sa buhay. Hindi, yun na lang, kumain, manood ng TV, mag-video, magpanood ng TikTok, manood ng mga vloggers, manood ng mga mga simba, mga sa TV, yung sa YouTube, at mga sa mga manonood ako ng mga vloggers tungkol sa mga artista, yun. Pero wala na yung mga pangarap kong iyon. Wala na. Hindi talaga yung para sa akin. Dahil kung para sa akin yun, sana hindi ako naloko kaliwat kanan. Noon pa lang magiging okay na. Noong in 1994. At hindi rin ako maluloko noong 2009 ni Paulo Buera na Peking director. Yan, hindi ako maluloko. At kung ano-ano, sino-sino pang nangloko sa akin. Hindi ako maluloko. Kaya lang, yun talagang naging kapalaran ko. Yung tulad ni James, kinalimutan ko na. James Martinez. Yan, naloko ako at pinagchismis pa ako. Yun, nakaano pa yun sa akin. Sobrang stress ko. Na pinagchismis ako, siniraan pa ako. Ikaw ha? Linoko mo na ako. Siraan mo pa ako. Ikaw din. Paulo Buera. Linoko mo na ako. Pero inuto-uto mo pa ako. Kayong mga nangloko sa akin. Pero siniraan nyo ako. Pinagkukwento nyo na yung nagpalinis kayo sa sarili nyo. At alam nyo, naliloko nyo ako. Nandito sa akin ang mga resibo ng mga pangluloko nyo sa akin. Pero anong ginawa nyo sa akin kaysa mag-sorry kayo? Pinalinis nyo ang pagkatao nyo at siraan nyo ako at iyong pang dahilan kung bakit ako nagkasakit. So, sobra kong stress. Lahat, maraming sa akin. Nangloko talaga sa akin. Pero, ko na lang yan. Pinagsa Diyos ko na lang. Sige, alam ko, madarating ang araw na makakarma rin kayo sa mga ginawa nyo sa akin. Hindi man ngayon, pero darating yun. Ang araw na iyon na yung mga nangloko sa akin, na pinirahan ako ng mga uto-utong mga business, makakarma rin kayo. Hindi ngayon, pero darating yun. Yan. Promise ko yan sa inyo. Darating yun sa inyo. Kaya,